ay binaligtad ng unanimous desisyon ng Korte Suprema. Sa isang pahayag, sinabi ng Korte Suprema na hindi nila alam saan galing ang pinagbatayan ni Hontiveros nang sabihin ito sa Senado na unanimous ang desisyon sa League of Cities na binaligtad kalaunan ng mataas na hukuman. Pinayuhan pa nito ang tanggapan ni Hontiveros na tignan ng online library at Philippine reports ng Korte Suprema para sa tamang citation ng mga judicial records. Sa botohan ng Senado nitong Miyerkules, sa issue ng articles of impeachment, nagkasagutan sina Hontiveros at Senator Dante Marcoleta. Kinontra kasi ni Hontiveros ang pahayag ni Marcoleta na imposible nang baliktarin ng Supreme Court ang unanimous ruling tungkol sa articles of impeachment kaya dapat na itong i-dismiss. Pero naglatag ng kanyang resibo si Hontiveros. Matapos ang statement ng Supreme Court, umamin naman ang pagkakamali si Hontiveros, mahalaga raw na itama ang kanyang pagkakamali. Pero nanindigan siya na may desisyon ang Korte Suprema na binaligtad. Yan ang kaso ng Agri Biotech Applications Inc. versus Greenpeace Southeast Asia na dinesisyonan noong July 2016. Pero sabi ni Marcoleta, hindi pwedeng ikumpara ang impeachment case sa desisyon ng Korte Suprema sa BT Talok. From coming for you, Senator Marcoleta. Salamat po, Mr. President. Wala naman pong debate na kailangan talagang hanggat maaari ay sapat ang pondo ng PhilHealth para mapaglingkuran ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa panig ng kahirapan. Ngunit dahil po sa experience natin sa PhilHealth, sa kanilang pamamaraan kung paano itaguyod ang kanilang mandato, ay hindi naman sila makapagbibigay sa atin talaga ng magandang record. Unang-una na po ay halimbawa po yung konsulta package, Mr. President. Magkano po ba yung konsulta package ngayon, Mr. President? Mr. President, itong konsulta package, yung maganda tinanong nyo, pinalitan na po nila yung pangalan, naging Yakap Caravan na. It's about 1,700 ang budget po per person, Mr. President. Magkano po, Mr. President? 1,700 pesos. Yan po yata sa konsulta package, Mr. President. Kasama pa po yata yung serbisyo ng doktor, tama po? Yes, Mr. President, kasama po yung serbisyo ng doktor, basic check-ups, no? Lab test, and yung pinaka-basic po na. Kasama po yung laboratorio, Mr. President. Dapat po, kasama po, Mr. Sa President. palagay po ninyo, magkano po? 1,700? 1,700. Sa 1,700 po ba, Mr. President, kasama na po yung serbisyo ng doktor, laboratorio. Magkano kaya ang matitira po para kahit sa simpleng, halimbawa, simpleng sakit na lang. Na-estimate po ba ninyo, Mr. President, na talaga namang hindi na realistic naman yung 1,700. Siguro po nung 1950 siguro baka sakaling mataas pa po ang mataas pa po ang halaga ng piso noon. 1950 siguro, ang palitan ng dolyar siguro baka mas mataas pa yung baka isa 5 centimos natin noon isang dolyar ng Amerikano, Mr. President. Hindi ko po alam. Kasi si Senator Jinggoy po inapanganak na ng 1950s, ako po 60s po ako Ano po, realistic po yung 1,700 na konsulta package, Mr. President? Ito bang 1,700, does that include the professional fee of the Yes, Mr. doctors? President. Kasama yung laboratorio. Ano pa po Is it kaya the ang standard mabibili? rate of all the doctors? Is it Yes, standard Mr. fee? President. Kaya po, okay lang po yung masapatan po talaga. How did they derive on that figure? Baka masasagot po ng inyong butihing kapatid, Mr. President. Yes, Mr. President, sa totoo lang po na medyo titignan niyo 1,700 for the basic check-ups and lab test, including doctors. Para pong ulo pa. Pero tinaas na po natin to tinaas na po ito na nung una po ay 1,200. So ngayon po ay 1,700.
Pero sana nga po ay inaano natin ng PhilHealth na aside from the case rates at iba pa na magtaas po sila para naman maging mas maging katotohanan. Tama po kayo. And I agree with you na hindi na ho realistic pero kahit pa paano, this is the budget that was given to all Do you have any breakdown of it? Kasi ang laboratory test, pagka CBC, complete blood count, lagpas 1,000 na po yan. Kung kumpleto talaga yung gusto nyo malaman sa inyong sa resulta sa blood test. Tapos may doctor's fee pa. I don't think that is sufficient enough. Yung 1,700 is sufficient enough. Yan nga po That's ang my aking take. tinatanong, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito. Kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa o baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng salapi ang kanilang ginamit. Kaya nakakapagtaka po pag pinag-uusapan Please subscribe po my natin channel. isang Please. napakamahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang karamdaman. Pero kung 1,700 po, alam po nyo, yung aking pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung magkano po ang nagagastan niya yung parang paliguan? Kasi po may shampoo pa po yata ang importante na yung meron tagagupit po ng kanyang pati kuko po ginugupit at nagkaroon po ng Grooming. yung 1,700 po para sa aso hindi pa po Sapat. sapat Itong pinag-uusapan po natin, Mr. President, Your Honor, tao po mga tao po ito. Kaya po, hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang pinaka-noblest na objective po ng PhilHealth. Kapag ka itong ganitong klaseng mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin, para lang po tayong nagpapatintero dito, Mr. President. Tingnan po ninyo, Mr. President. Based on PhilHealth's latest data, while 102 million Filipinos have registered with PhilHealth, only 27.8 million or 24% are enrolled with Consulta. So, naka-enroll po sa Consulta. Ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants. Kahit na po naka-register kung 1,700 lamang po ang package, baka po sa daga pwede po ito, Mr. Hindi, President. gusto ko lang po malaman kung kanino po galing yung 1,700 pesos per package. Kung